Isang horror writer si Magnolia, pero ang mga katang-isip niyang kwento, kundi reject sa publishing, ay hindi bumibenta sa mga mambabasa. Kaya naman nadadala na ang editor na tanggapin ang mga gawa niya. Ilang publikasyon na rin ang tumanggi sa mga isinulat niya. Kaya naman ang tingin niya sa sarili ay isang walang kwentang manunulat, isang talunan. Maging sa loob ng tahanan nila ay walang naniniwala sa kakayahan niya bilang manunulat. Anang nanay niya, maghanap na lang siya ng ibang trabaho, yung sigurado ang kita. Anang ate naman niya ay nag-aaksaya lang siya ng panahon sa pagsusulat. Ang kuya niya walang pakialam, habang ang tatay niya ay sinabing wala naman talaga siyang talento sa paglikha ng mga kwento. Napakasakit niyon para kay Magnolia. Sa sobrang sama ng loob ay nagtungo si Magnolia sa sementeryong malapit lang sa bahay nila. Palagi niya yung ginagawa sa tuwing mabigat ang damdamin niya. Madalas ay kinakausap niya ang mga nakalibing doon kahit hindi niya kilala. Binabasa lang niya ang mga pangalan habang ang iba ay may litratong nakadikit sa lapida. Ang iba naman ay photo frame na nakapatong sa nicho. Tulad ni Aling Gloria, kinumusta niya ito. Ganon din si Mang Laurel, si Teresita na dalaga pa at si Kokoy na 10 taong gulang pa lang nang mamatay. Naisip nga niya, ano kaya kung gumawa siya ng kwento na ang mga tauhan ay yung mga nakalibing doon? Kasalukuyan pa rin niyang kinakausap ang mga larawan ng mga patay nang mamataan niya na may bagong inililibing. Nilapitan niya at sumilip lang siya mula sa likod ng isang nicho. Nakita niya sa nakadikit na tarpaulin sa karo na gwapo ang inililibing at mukhang kaidaran lang niya. May panghihinayang na napabuntong hininga na lang siya. Tinanong sa sarili kung ano kaya ang ikinamatay. Kahit na pagkakamalang baliw ng sepulturero ay itinuloy pa rin ni Magnolia ang madalas na pagbisita sa mga hindi nakikilalang mga patay sa sementeryo. Paminsan-minsan ay nagtitirik pa siya ng kandila at nag-aalay ng bulaklak sa kanila na pinitas lang niya sa tanim ng nanay niya. Hanggang isang gabi, naramdaman na lang ni Magnolia na parabang may mga matang nakamasid sa pagtulog niya, kaya't napadilat siya. Ganun na lang ang paghilakbot niya ng pagmulat ng mga mata ay bumulaga sa kanya ang nakatunghay ng mga muka ng mga kaluluwang pamilyar sa kanya. Ang mga mukhang sa larawan lang niya nakikita sa mga puntod sa sementeryo. Abot hanggang buwan ang sigaw niya, maging ang mga awak at paniki ay nabulabog din at tarantang nagliparan na di alam kung saan susuling. Nagkabanggaan pa nga yata sa ere ang mga ito. Sa lakas ng sigaw ni Magnolia, maging ang mga kaluluwa ay nag-atrasan. Sunod-sunod na katok ng pamilya niya ang narinig ng dalaga mula sa nakasarang pinto ng silid. Halos talunin niya ang pintuan, mabuksan lang agad iyon at nagkakandautan na sinabi sa kanila ang nakita niya. Ang kaso, hindi siya pinaniwalaan ng mga ito. Ang sabi ng ate niya baka na nagkinip lang siya. Ang nanay naman niya ay sinabihan siyang magdasal bago matulog para hindi binabangungot. Pagtingin niya sa mga kaluluwa ay wala na ang mga ito. Palaisipan kay Magnolia kung bakit nagpakita sa kanya ang mga kaluluwa sa mga puntod na kinakausap niya. Nang sumunod na gabi ay humawak siya ng ballpen at papel para mag-scratch ng kwentong isusulat. Ang kaso walang pumapasok sa utak niya. Nagtimpla siya ng kape at inilapag iyon sa table. Nagbaka sakaling umandar ang utak niya nang dahil sa kape. Nang bigla siyang makarinig ng alulungan ng mga aso. Napatingin siya sa bintana ng kwarto niyang hindi pa pala niya naisasara. Dali-dali niyang isinara, hawak pa ang tasa ng hinihigop na kape. Pagbalik niya sa kama ay naibugan niya ang kape nang makitang nandoon na naman ang mga kaluluwa. Nataranta siya at binantaang bubuhusan sila ng kapeng mainit. Pero naalala niya na kaluluwa na lang ang mga yon at wala nang pakiramdam. Hindi naman na siya makasigaw dahil sigurado maglalaho lang ang mga kaluluwa at hindi na naman siya paniniwalaan ng pamilya niya. Iniamba niya sa mga kaluluwa ang hawak na ballpen kahit alam niyang hindi rin uubra yon. Habang takot na tinatanong kung anong kailangan nila sa kanya. Magkakasabay na nagsalita ang mga kaluluwa sa bahaw nilang boses. Lahat ay may sinasabi. Nagsasalibayan ang mga daing nila. Kaya inis na sinabi ni Magnolia na hindi nila siya maiintindihan kung sabay-sabay silang magsasalita. Nakaisip siya ng paraan.
Pinapila niya ang mga kaluluwa para isa-isang tanungin. Si Teresita na dalaga ang nauna sa pila at sinabing gusto niyang isulat ni Magnolia ang istorya ng buhay niya at gusto rin niyang mabasa iyon ng mga kaibigan, lalo na ng nobyo niya. Sumingit si Aling Gloria, baka raw pwedeng unahin na ni Magnolia ang istorya niya dahil gusto niyang mapaabot sa anak na nasa ibang bansa ang mga dinanas niya sa buhay. Sumingit din si Mang Laurel, si Kokoy at iba pa, kaya muling nagkagulo ang mga kaluluwa at natakpan na lang ni Magnolia ng mga kamay ang dalawang tenga niya. Sinabi ni Magnolia sa mga multong nasa harapan niya na baka ma-disappoint lang sila dahil hindi siya mahusay na manunulat. Pinaalala niya sa mga ito ang mga hinanakit na dinaraing niya sa tuwing kakausapin niya ang mga larawan sa mga puntod nila. Iyon ay ang kabiguan niya bilang isang manunulat. Nilapitan siya ni Teresita at sinabing, paano siya magiging mahusay at matagumpay kung siya mismo ay walang tiwala sa kakayahan niya? Sabi rin ni Mang Laurel, hanapin niya sa puso niya ang pagmamahal sa kanyang ginagawa. Doon siya mag-focus at huwag intindihin ang hindi magandang sinasabi ng iba tungkol sa kanyang likha. Basta't galing sa puso, lagi itong maganda. Dugtong ni Aling Gloria, sa halip daw ay gamitin niya ang mga masasamang komento bilang paghamon at tuntungan sa pag-abot niya sa tagumpay. Hirit ni Coco, dahil lagi nilang napapakinggan ang mga daing ni Magnolia sa puntod nila, kaya't naroon sila para suportahan ito at bigyan ng magagandang istorya mula sa mga naging buhay nila sa lupa. Tinawag pa niya ang dalagang Ate Magnolia. Hindi makapaniwala ang dalaga sa mga narinig. Naiyak na lang siya sa suporta at tiwalang nakuha mula sa mga kaluluwang may kanya-kanya ring bigat na dinadala. Kinabukasan ng gabi ay nagtimpla ulit ng kape si Magnolia at nagbukas ng laptop. Sinimulan niyang isulat ang istorya ng bawat kaluluwang nakatunghay sa kanya. Pinapagalitan niya ang mga ito kapag nagkakaingay at nagbibigay ng opinyon sa kwento ng buhay ng bawat isa sa kanila. May napansin lang si Magnolia. Wala roon ang kaluluwa ng binatang bagong libing. Bakit kaya? Nang tanungin niya ang mga kaluluwa kung nasaan ang binata, nagkatinginan lang ang mga ito. Si Kokoy ang tanging sumagot. Alam daw niya kung saan naglalagi ang kaluluwa ng binata na tinawag niyang Kuya Leandro. Isang beses kasi ay sinundan daw niya ito. Sinamahan ni Kokoy si Magnolia sa tabing dagat kung saan nakita nila nakaupo sa buhanginan ang multo ni Leandro. Nilapitan ng dalaga ang binata at tinanong kung bakit ito nag-iisa ron. Nung una ay ayaw pang magsalita ni Leandro. Gusto lang daw niyang panoorin ang pagsikat at paglubog ng araw. Nagbitaw ng mga jokes si Magnolia. Kahit corny ay napatawa niya ang nalulumbay ng kaluluwa ni Leandro, kaya naman nakuha niya ang tiwala nito. Kwento ni Leandro, bigo siya sa lahat ng bagay nung nabubuhay pa siya, maging sa pag-ibig. Kaya raw hindi na niya nilabanan ang sakit niya dahil nabalitaan niya na may iba nang minamahal ang nobya niya. Ani Magnolia, hindi siya makakapagbigay ng advice mula sa sarili niya dahil hindi pa niya naranasang umibig, pero base sa karanasan ng mga nilikha niyang karakter sa mga nakaraan niyang isinulat, ay papayuhan niya siya ng alam niyang tama at dapat gawin ng isang malungkot na puso. Dapat daw maging masaya si Leandro na may iba nang minamahal ang nobya niya, nang sa gayon ay hindi na ito umiyak o makaramdam ng sobrang kalungkutan sa paglisa niya sa mundo ng mga buhay. Dapat daw na maging masaya ang binata para sa nobya, dahil pag mahal mo ang isang tao, magiging masaya ka na rin kapag nakita mo siyang masaya. Napatango-tango na lang ang binata at tumitig sa dalagang nakatitig naman sa papalubog na araw. Mula nang isulat ni Magnolia ang buhay ng mga kaluluwang hindi matahimik, ay naging mabango na siya sa mga editor. Mabilis ding dumami ang mga followers niya. Pagbisita ulit niya sa sementeryo, nagtaka siya kung bakit wala si Kokoy. Ani Teresita, kinuha na ito ng liwanag at nakaakyat na sa langit. Masaya naman si Magnolia dahil batid niyang nasa paraiso na ito, pero hindi pa rin niya maiwasan ang maiyak dahil nalungkot din siya na hindi na niya ito makikita at makakausap. Nilapitan siya ni Leandro at sinabing marami pa naman silang nandoon at dapat na silang maging masaya para kay Kokoy.
Pinapunta ni Leandro si Magnolia sa puntod niya at tinanong kung maganda ba ang bulaklak na inilagay ng kapatid niya sa puntod niya. Tumango ang dalaga. Napakaganda raw at sariwang-sariwa. Sinabi ni Leandro na kunin niya ang mga bulaklak. Hindi kasi niya mahawakan ang mga yon para iabot sa dalaga. Natuwa naman si Magnolia. Kinuha ang bulaklak at nagpasalamat sa binata. Tinangka niyang yakapin pero naglagos lang siya sa katawan nito kaya't nagkatawanan sila. Umugong naman ang pangangantsaw ng mga bahaw na boses ng mga kaluluwa sa paligid nila. Mula noon ay mas naging malapit pa sa isa't isa sina Leandro at Magnolia. Kahit pa nasa magkabila silang mundo ay binigyan nila ng pagkakataon ang mga puso na umibig sa isa't isa.